apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinagagaling ka ni Hesukristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Si Jope naman may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihi usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Jope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Jope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, pumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Jope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? O Diyos ko't Panginoon, aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwin nang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis niyang dinaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod, katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yabang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos, ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito, sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya. Iyan ang dahilan kaya ko sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Isang pinagpala pong Sabado sa ating lahat. Ngayon pong araw na ito, ngayon pong linggong ito ay ika-4 na linggo sa panahon po ng muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. Mga minamahal, ano pong height ninyo? Alam niyo po ba, si Father Roy po, ang aking pong height, medyo may kataasan po ako sa pangkaraniwang Pilipino. Ako po ay nasa 5'8 or 5'9. Kaya minsan natuwa po ako kasi may mga bagay na kaya kong abutin na yung iba hindi kayang abutin. Naalala ko nga po one time sa LRT. Buti na lang po ako'y medyo matangkad, madali po ako nakakapit doon po sa hawakan habang nakatayo. May mga tao pong iba, medyo hindi po abot yon, kaya kailangan kumapit po doon po sa gilid o kaya sa isang tao po kailangan sumandal. Buti na lang po, pinagpala po ako sa height. Gawin pa man po mga minamahal na kapatid, kahit na gaano katangkad ngayon pong araw na ito sa ating ebanghelyo, ang ating Panginoon may pinapaala po sa atin. Kahit na po gaano tayo kataas, may mga bagay na hindi mo kayang abutin. At isa po diyan, ang pinaka-importante, ang ating Ama sa langit. Kahit na gaano katalino, kagaling, kalakas, may mga bagay na hindi mo kayang unawain. Hindi mo kayang masabi na naunawaan ko ang Diyos. Kung kaya nga po, ang Diyos mismo ang bumaba sa atin. Diyos na mismo ang umabot sa atin. Ang Diyos nagkatawang tao. At ngayong araw pong ito sa Ebanghelyo, ito po ang nais ipaala po sa atin. Nang tanungin po ang Panginoon, no? Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. At ang sabi ng Panginoon, hindi niyo ba alam, ako'y kasama ninyo. Ang lahat ng sinasabi ko, ang lahat ng ginagawa ko ay galing sa Ama. Ang nakakita sa akin ay nakita na rin sa Ama. Ang kalooban ng Ama ang siyang ginagawa ko. Ang kalooban ko, ang ginagawa ko dito, ay lahat yan galing sa Ama. Ang aking presensya ay ang presensya ng Ama sa inyo. Ito po ang naisabihin ng atin pong Panginoon. Ito po ang dahilan kung bakit po tayo mga Katoliko, ang misa ay ang pinaka-importante pong panalangin para sa atin. Hindi po dahil sa ito'y pinakamahaba. Isang oras na panalangin yan, Father. Misa, ang haba, daming kanta, luluhod, tatayo, kakanta, o mamaya po may mga sabihin, mga panalangin. Hindi po lang yun dahilan. Kung hindi, ito po ang pinaka-mabisa at makapangyarihang dasal. Kasi mismo si Jesus ang kasama nating dumadalangin. Alam niya kung ano ang gustong marinig ng Ama. Kaya nga, sabihin sa atin, when you pray, ito ang gagawin ninyo, no? Sabihin nyo, Our Father who art in heaven. O kaya sa misa, di po ba madalas ang marinig sa pari, sabihin ng pari, we ask this through Christ our Lord. Kasi po, tayo po'y dumadalangin kasama ni Kristo. At siya ang nag-aangat sa atin para maabot natin ang Ama. Ang Diyos na mismo ang bumaba sa atin. Tayo po'y sinasamahan upang siya ay maabot. Mga minamahal na kapatid, ito po ang dahilan kung bakit napaka-importante po ng Santa Misa. Siguro minsan may mga pagkakataong tatamarin kayo. No? Father, linggo na nga lang ang pahinga ko. Dami kong trabaho, dami kong ginagawa. Para Monday to Friday, trabaho po ako. Pag Sabado naman, gawaing bahay, maglalaba, maglilinis. Pag Linggo, pahinga naman, Father, pahinga naman. Pero alam po ninyo, ang pinakamabisang pahinga ay ang pahinga kasama ang ating Panginoon. Kung saan tayo po ay dumadalangin. Yung lahat nating hindi natapos noong buong linggo, yung mga bagay na alam mong hindi mo na kaya, ipagpasa Diyos mo. At ang Diyos na ikinig sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan niya, naabot natin ng Diyos ang ating mga panalangin, mga dasal, ang ating mga pangangailangan, ang ating mga hinaing, naririnig ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Naabot natin ng Diyos sa pamagitan niya. Hayaan niyo po ngayong araw pong ito, manalangin po tayo at muli, pahalahanan tayo, huwag makalimot, manalangin, magdasal, magsimba sa pamagitan po ni Kristo upang maabot natin ang Diyos. Panginoon, kaming lahat po dumadalangin sa iyo, Panginoong Kristo, sapagkat sa pamagitan mo ang lahat ng aming dasal, mga dalangin, mga hinaing, alam naming iyong nahatid sa Ama, ikaw ang tagapamagitan ng Ama. Panginoon, huwag nawa kaming makalimot at mapagod manalangin sa pamagitan mo. Nang sa gayon, tunay nga, sa pamagitan mo, magkaroon kami ng kapahingahan ng isip, ng kaluluwa. Sapagkat alam namin, ang Diyos ay nakikinig at ang Diyos ang bahala
sa lahat ng aming pangailangan. Ang lahat ng ito, nadasal namin sa iyong ngalan, ikaw, Panginoong Kristo na buhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.